Kaya yung mga kandidatong ngayon pa lang ay naninira na ng kapwa-kandidato, kung nagiging sanhi ka na ng kawalang pagkakaisa ngayon, paano natin aasahan na siya'y magiging sanhi ng pagkakaisa kapag nanalo siya sa eleksyon? Sabi po nila, sa Pilipinas daw, hindi kagaya sa ibang bansa, sa atin daw ay mayroon lang 2 season. Dry season at wet season. Pero, palagay ko, sa Pilipinas, 4 din talaga ang season. Hindi lang dry season at wet season. Ngayong malapit na ang December, excited tayo sa Christmas season. Pero meron daw mas masaya sa Christmas season, yung pang-4 na season, at ito ay tinatawag na election season. Yung iba, mas marami pang pera sa election season kaysa sa Christmas season. Subalit, totoo na bago pa man magpasko, mas lumulutang sa kamalayan natin ngayon at mas na-excite pa ang karamihan sa election season kaysa sa Christmas season. Kung dati, ang pinag-uusapan lang natin ay ang mga napanood nating series, ngayon, ang Squid Game ay napilitan na ng election game. At ang pinag-uusapan na natin palagi ay ang halalan. At palagay ko, gustong sumama ng Diyos sa ating diskurso. Gustong mangusap ni Jesus sa ating panahon, lalo na sa ating mga Pilipino na naghahanda sa panahon ng eleksyon. Kaya ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ay mga mahalagang katangian ng isang pinuno na dapat ay isaalang-alang natin kapag tayo ay boboto na. At ngayong nag-iisip pa lang tayo, ay matuto na tayong manimbang. Sa unang pagbasa, mula kay Propeta Isaias, ang sabi niya, ang isang pinuno, inihahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya, hanggat maaari, kung mayroon tayong pipiliing leader, yung ibinibigay ang sarili upang magkaroon ng kapatawaran at pagkakaisa. At ang kapatawaran, pagkakaisa, yan ay nagsisimula sa isang pinuno na ang iniisip ay hindi yung maiangat ang sarili niya, kundi maiangat ang kapakanan ng mas nakararami. Ang pagkakaisa, nakasuporta man sa iyo o hindi, kung may pangangailangan, tutugunan mo. Hindi ka tumitingin sa kulay. Kaya, yung mga kandidatong ngayon pa lang ay naninira na ng kapwa-kandidato, kung nagiging sanhi ka na ng kawalang pagkakaisa ngayon, paano natin aasahan na siya'y magiging sanhi ng pagkakaisa kapag nanalo siya sa eleksyon? Kung ngayon pa lang, nagiging simula ka na ng pagkakawatak-watak, paano ka magiging simula ng pagkakaisa? Ano ang sabi sa unang pagbasa? Inihahandog niya ang kanyang sarili. But wait, there's more. Ang sabi sa ikalawang pagbasa ngayon, hindi lang dapat mababa ang loob upang magkaroon ng pagkakaisa. Hindi lang inihahandog ang sarili para sa pagkakaisa. Ano yung pangalawang katangian? Ito'y ipinapakita ni Jesus bilang dakilang saserdote. Ang dakilang saserdoteng ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Sino sa mga kandidatong ito ang masasabi sa kanyang sarili na totoong nakiisa sa sitwasyon ng mga Pilipino? Sino sa mga kandidatong ito na kapag nagsalita tungkol sa kahirapan ay may karapatan sapagkat naranasan niya ang paghihirap? Sino sa kanila ang totoong bumabad sa mga tao? At sino sa kanila bumababad lang kapag mayroong litrato? Sino sa kanila ang kagaya ni Jesus na sa mga panahon ng pangangailangan ay tunay nakakaunawa sapagkat nakababad doon sa kahirapan? Kaya sana patuloy tayong manalangin. Magkaisa tayo at patuloy na magnilay. Tingnan ang mga ibinibigay na pamantayan ng Ebanghelyo at wag lamang sa sinasabi ng ating mga sarili. Huwag tayong makontento sa kung ano lang yung napapanood natin o nakikita natin.